Ayun, mega love shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Especially po dyan sa mga Iskonian, sa Manilenyo, no, na walang sawang pagsuporta, no, kay Yorme Isko Moreno at dito sa aking YouTube channel, no, at sa lahat po, no, na nagmamahal kay Yorme. Mega love shoutout po sa inyong lahat. So ngayon po, meron po nakarating sa aking chismis na kung saan yung congressman na nagsabi kay Yorme na isang anay daw kasi si Yorme na sisira daw sa tawag dito Maynila, ay meron pala itong tinatago, no? Bukod sa napakarami niyang mga luxury cars, mga luxury brand na mga gamit, ay meron pala itong sikreto, mga kababayan. Merong sikreto itong isang kongresista na si Bini Abante ng molestya pala ng bagets. May kaso pala si Crocs. Oo. At ito nga, bukod nga sa tinatawag siyang bishop or pastor, di umano, ng Bible, Baptist, no? Parang Baptist yata to siya na pastor, ay nang molestya. Actually, sa ngayon na, hindi ko naman nila lahat. Sa ngayon, parang wala na akong tiwala sa mga pastor. Kasi alam niyo kung bakit? Yung isang pastor na nakilala ko, na kayang magpahinto ng lindol, rapist, manyakis, ayun, nakulong. Di ba? Ngayon naman, merong lumabas na isang pastor na congressman, may kaso pala itong child abuse. Naku po, ito na nga sinasabi ko sa inyo eh. Bukod nga sa marami, no, siyang mga luxury cars, mga mahal na gamit, Rolex, di ba? Mga kung ano-ano ito ah. Ito sa totoo lang, mga kababayan, binulgar ito ni dating Pangulong Digong, no? Ito sinabi ni Digong, oh. Papanood ko sa inyo ha. Patungkol to sa mga kongresista. Na wait lang, saan na ba 'yon? Patungkol to sa mga kongresista sa Maynila. Actually, nawala na pala, nabura ko na. So ako na lang mag-explain. Sabi kasi ng dating Pangulong Duterte, no, na yung mga congressman daw, bago daw yan pumasok bilang kongresista, ang mga relo niyan Seiko. No, yung brand na Seiko ba 'yon? Yung parang basta yung mga stainless na relo, Seiko. Ngayon, nung paglabas daw niyan sa Congress, 'di ba? Casio ba 'yon? Hindi, Seiko, may relo pa ng Seiko. Oh, bukod sa Casio, Seiko, yan lang daw ang gamit niyan. Ngayon, paglabas niyan mula sa Congress, Rolex na. Oo, kaya nga sabi ni Digong, pag ako bumalik pagka-presidente, pangtugisin ko kayo, panghulihin ko kayo, mga wala kayong reputasyon, mga putang ina nyo. So, piruin nyo, pagpasok niyan sa Congress, ang mga relo niyan Seiko, Casio. Paglabas niyan, Rolex. Magkano ang halaga ng Rolex ngayon? 1 million plus. 1.2, 1.3, 1.5, 2 million, 3 million. Yan ang halaga ng Rolex. Oo. Ngayon, sabi ni dating Pangulong Diggs, si Ulyanin, sabi, yung mga kongresista na yan, kapag pumunta ng Malacanang yan, ang sasakyan yan, Tamaraw FX. Yung Tamaraw FX, yung mahaba ang uso na nakatuwad na sasakyan, mga Tamaraw ang sasakyan yan. Mga Toyota Vios. Pagbalik niyan mula Malacanang palabas, ang mga sasakyan yan, Rolls Royce, Porsche, Mercedes-Benz, Ferrari, Bugatti. Yan na ang mga sasakyan nila. Mga BMW, Audi, Lexus. Samantalang Tamaraw lang naman ang sasakyan noon. Meron pang isang sinabi si Digong na tignan nyo ang mga bahay niyan sa Maynila. Dating nangupahan lang yung mga yan. Ngayon, mansyon na ang kanilang tinitirhan. Na which is,
Totoo po talaga. Kasi itong si Abante, pastor lang po ito noon. Magkano lang naman po ang kinikita ng pastor? Allowances lang. Pero how comes na ang kanyang mga ari-arian ang mahal ng halaga? Milyon-milyon. Based nga sa napanood ko sa TikTok, sa Facebook, kumakalat, ang isa niyang kotse na Mercedes-Benz na tinatawag niyang New Baby nagkakahalaga ng 4 million. Yung isa naman niya yung bulletproof Rolls-Royce na private car ay nagkakahalaga ng 18 million. Meron pa siyang motor, yung parang motor ni Batman na nagkakahalaga ng 17 million ba yun? Or 5 million, correct me if I'm wrong. Tapos mayroon pa siyang mga bahay ngayon, mga ari-arian. Saan galing yan? Magtaka po kayo. Di ba? Oo. Kaya nga galit na galit yung Yorme natin eh. Kasi sinasabihan ni Abante na si Isko anay nasisira sa Maynila. Eh siya, ano siya? Di ba? Kung si Isko anay, anong tawag sa'yo? Buwaya? Ha? So ito po mga kababayan ang katotohanan na meron pala itong kasong child abuse. Nako, malaki buloy din pala ito. Nako, sa totoo lang yung mga pastor dyan ha, huwag kayong maapektuhan. Hindi naman lahat ng pastor, pero wala na akong tiwala sa pastor. Kaya pag may nakita akong pastor, sabihin ko talaga, uy, manyak yan, mahirap pakinggan. So ito po, pakinggan nyo si Sandra Cam. Si Sandra Cam mismo nagsabi na si Kong Abante may kasong child abuse. O sinubukan niya akong bayaran para patahimikin. Kasi alam daw nito ni Sandra Cam ang kaso ni Bini Buwaya Abante. Ito po, panoorin nyo po, pakinggan nyo. Ito naman si Abante, pastor yan. I remember, nung panahon na kalaban ako ni GMA, ginamit niya ng auntie ko, may she rest in peace, para ako patahimikin. Sinagot-sagot ko yan. Pastor ka? O-offeran mo ako ng pera para na ako manahimik? No way. At saka, may nagsabi sa akin sa mga distrito niya, and I have to double check it first. Meron din kaso yan ng child abuse. So, ipapacheck ko muna. Pa next week, maghalongkat ako dahil baka mamaya ipatawag ako at mamaya aarte-arte yan sa akin. At least mayroon akong pambala sa kanya. Opo. Ayun. Okay, maraming salamat po. Opo, thank you. Nako. Yan na nga sabi ko sa'yo. Bini Buwaya Abante. Pastor ka pala eh. Bukod na sa buwaya ka, manyakis ka pala, nang mulistya ka. Nakakatakot na ang mga pastor ngayon. Delikado. Ito disclaimer lang. Hindi po ito nanggaling sa akin. Galing po yan kay Sandra Cam. Si Sandra Cam po ang nagpakalat niyan. Nagre-react lang po. Pasensya po, pastor. Buwaya. Congressman. Pasensya po. Si Sandra Cam po ang may sabi niyan. Na sinubukan mo daw siyang bayaran para manahimik. Oo, at meron ngang nagsabi kay Sandra Cam sa mga kapitbahay mong distrito. Sabihin na lang natin, distrito 1, 2, 3, 4, 5 kasi distrito 6 ka daw. Oo, so 1, 2, 3, 4, 5 nagsabi daw kay Sandra Cam na may kaso kang child abuse. Naku po. Delikado ito mga kababayan. Basta, yun lang ha. Shinare ko sa inyo na si Kong Bini Abante ng molestya ng bagets. Kasi, alangan naman sabihin ko na molestya ng thunders. Child abuse nga. So, ibig sabihin, bagets. Kasi hindi mo naman masasabing abuse or child abuse kung hindi minor de edad. O di, bagets. No? Mahirap naman sabihin, Bini Abante na molestya ng thunders. Aba, ano yun? Hindi na child abuse yun. Old abuse. Senior abuse ang tawag doon. Kaya nakakahiya po talaga na iboto po natin, no? This coming election, pagka-congressman, dapat palitan na natin yan.
alam nyo, magiging kalaban ni Bini Abante dyan sa Distrito 6 ng Maynila, si Joey Uy. Alam nyo, si incoming Congressman Joey Uy, napakabait. Hindi mahirap hanapin. Ang bilis lapitan. Naglalakad nga lang. Walang bodyguard. Oo. Manghingi ka nga, Kong, pabigas naman. Nagbibigay. At saka, balibalita po pa kapag pumunta ka daw sa opisina niya, aba, ang mahal ng tinapay. Bread talk. Oo. Meriendahin ka, bread talk, donut, milk tea pa. Diba? Kaya ako gusto kong puntahan yung opisina ni Kong Joey Uy. Kong Joey Uy, kung anood ka man sa akin or kung sino mang pwedeng magparating nito kay Congressman Joey Uy, gusto kong pumunta dyan. So yun lang. No, yun lang aking reaction ngayon na talagang itong si Kong Bini Abante ng molestya pala ng bagets. May kaso pala si Crocs, nako po. According kay Sandra Cam, hindi po galing sa atin yan. Disclaimer lang. So yun lamang po. Maraming salamat. Nakakahiya naman tong kinampihan ni Hani Lacuna. Diyos ko, maniakis. So yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.